Bakit nga ba mataas yung commission? E di ikaw na magtayo ng sarili mong kumpanya para malaman mo kung ano yung pakiramdam ng mga sinasabi mo. Para malaman mo kung ano yung realidad sa negosyo. Meron na naman nagsasabi, sip-sip daw ako. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na hindi ako vlogger ni Grab? Ito mga sinasabi ko, base lang ito sa mga nakikita ko, sa mga nababasa ko, at syempre kung ano yung nangyayari sa ating mga TNBS driver. Hindi ko alam at ewan ko kung bakit hindi nyo nakikita, o talagang yung mga mata nyo nagbubulag-bulagan lang, pikit mata sa mga nangyayari, na ang katotohanan, ang industriya ng TNBS ay bumagsak na. 'Di ba? Ano? 'Di ba okay naman dati? Kahit na mataas yung commission, kumikita naman, 'di ba? Ito ang tanong. Napunta na rin tayo sa commission. Halimbawa ikaw, magtayo ka ng sarili mong negosyo. Ano ang gagawin mo para kumita ka? Ano ang gagawin mo para yung kumpanya mo mag-grow? Simple lang naman yung kasagutan dyan sa mga sinasabi nyong commission na napakataas eh. Magreklamo ka kung ang commission na hiningi sa'yo is 50%. Siguro ang commission lang naman na hinihingi sa atin eh, hindi naman lumalampas ng mahigit 30%. At ito ang tanong, sa dami ng empleyado niyan, sa dami ng advertisement niyan, sa dami ng pamamaraan ng marketing niyan, meron ding mga IT yan na siyang gumagawa sa mga apps natin. Lahat yun binabayaran sa buong sistema kung paano gumagalaw yung apps na yan. Bakit ginagawa yun? Ginagawa yun para sa ating mga driver. Anong ginawa nyo? Hindi nyo malang na-appreciate, samantalang diyan kayo nagsimula. Totoo, wala tayong utang na loob sa kanila, kasi nga individual tayo nagtatrabaho, ginagamit lang natin yung kanilang plataforma. Ngayon yung plataforma na yun, syempre gumagastos din yun. May mga empleyado, may marketing strategy ang mga yan, lalo na sa social media at kung ano-ano pa. So ngayon, ikaw, sasabihin mo ang taas ng commission. Bakit nga ba mataas yung commission? E di ikaw na magtayo ng sarili mong kumpanya para malaman mo kung ano yung pakiramdam ng mga sinasabi mo. Para malaman mo kung ano yung realidad sa negosyo.